Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit na issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Hindi naman natin maipagkakaila ho na may mga kapulisan na nababalitaan tayo na nare-relieve sa kanilang serbisyo dahil nga po ang iilan sa atin ng mga kapulisan ay lumalabag din po sa batas. Pero hindi po natin alam na ang iilan pala sa mga nare-relieve ay naibabalik din sa kanilang mga pwesto ho mga ka-action. At ito po ang pinaka masaklap po mga ka-action, mga camping. Kapag mga kapulisan ang sangkot sa mga issue is ang daming chichi-buriche, ang daming mga processes. Pero kapag ordinaryo ang nasasangkot sa issue, lalo na kung mahirap, eh agad-agad po yan. Agad-agad ikukulong po agad. Yan ang sistema na nakikita po natin dito sa ating bansa po mga ka-action, mga kakamping. Okay, dito po kasi sa part ni Senate Bato de la Rosa at sa part ni Senate Rapi Tulfo ho mga ka-action, may iniimbestigahan po sila. May gusto sana ipakontempt ito si Senate Rapi Tulfo kasi nga po sa hindi nagtutugma ang testimony ng dalawang pulis. Okay, ang sabi kasi dito ng isang pulis, ang kanilang operation ay tinatawag na casing operation ho mga ka-action, na kung saan ang sabi ng isang pulis may warrant of arrest ho sila na dala-dala pero hindi nila pinapakita. Oo, yun ang operation ho nila. Kaso ang isa naman ng isang pulis, ang paliwanag naman ng isang pulis is ang operation daw is tinatawag na covert operation ho mga ka-action, na kung saan nakapang bonnet ho sila. Yun daw ang paraan. Pero wala silang warrant of arrest na isi-serve mga ka-action. Yun ang question ni Senate Rapi Tulfo dito sa hearing na to na mapapanood nyo po mga ka-action. Mamaya panoorin nyo po ang mga eksena ho mga ka-action. Okay, ayon naman sa isang abogado ng Napolcom, para sa kanya hindi nga daw dumaan sa magandang proseso ang nasabing operasyon. So matotal, parang may mali, may mistake sa ginawang operasyon ho mga ka-action. Ngayon, pagdating naman dito kay Bato de la Rosa, habang nagpapaliwanag ito si Senate Bato de la Rosa na kini-question niya nga po kung bakit hindi siniserve ang warrant of arrest, bigla po itong nag-walk out na tumayo ito si Senate Rapi Tulfo. Ngayon, dahil sa nag-walk out ito si Rapi Tulfo, na insulto ang side ni Bato de la Rosa at hindi niya matanggap ang ganito na magkasama sila sa hearing, aalisan siya ng harap-harapan ho mga ka-action. Okay, eto, panoorin po muna natin ang mga eksena at mga mga ka-action bago po tayo magtuloy-tuloy. Makikita po ng mga biktima at makikita po ng mga iba pang biktima nila in the past. Mamaya magpapakita kong video na meron pa sila ibang biktima. At kumbaga parang gumawa ng kalukuhan mga ito, nakalusot na naman at nakulong pa yung mga katulad na may mahirap. Yes, we will do that in the proper time. Buti pa Mr. Chair yung mga ibang PD at RD na nilapitan ko, pag nirelieve all the way. Marami na po ako naparelieve na mga chief of police na I went to the PD and RD, na-relieve all the way. Ito, nirelieve and then binabalik din at nagbigay lang ng rason na para sa akin, very shallow, flimsy yung reason. Mr. Chair. Comsec, pwede ba natin i-play yung video na meron dalawang witnesses against the Bonnet Gang? It has nothing to do with the Vicente case. Ito yung previous case.
na involved na naman itong grupo. Recidivist eh. Alam nyo, Colonel Arnedo and Colonel Apolonio and kayong tatlo, marami akong kaibigan ng mga pulis. My father was a member of the Philippine Constabulary. And I trust you that. My uncle, General Alexander Aguirre, is a policeman. He was a general. Pero ito nga nakakalungkot. Dahil sa mga pinanggagawa ninyo, yung mga accomplishment ng kapulisan natin, nabubura eh. Akala nyo ba ngayon? Sige, lusot kayo siguro sa mga followers ninyo, kung sino man yung mga taong naniniwala sa inyo, lusot kayo. Pero sa taong bayan, hindi kayo nakakalusot. Believe me, I've been doing this for so many years. Kaya masama ang loob ko ngayon dahil nakikita ko yung klaseng injustices na natatanggap ng maraming tayong kababayan, iba't ibang klaseng kawalang hustisya sa kamay ng mga pulis. Makailang beses na po ako, Attorney Bernardo, sir, naka-enkwentro na pag pulis po ang may kaso, ang bagal po ng hustisya. Ang bagal ng hustisya. Daming proseso. Samantalang pag ordinary mamamayan, wala ng proseso-proseso. Kulong na agad. Pakita po natin yung isang video. Tama ho ba? Nakabonet po sila? Lahat po sila, nagpakabonet po sila lahat. Ang lalaking tao nila, ang dami nila. Sobrang ho, nung sumugod ho sa inyo ilan? Marami po sila. Kasi naglalakad lang po sila eh. Ngayon ho, ano ho, meron ho bang dalang warrant? Wala pong ganun, wala po. Ini barangay nga po, wala silang kasamang barangay. Kayo po? Wala rin pong barangay, wala rin ganun. Kung wala rin pong warrant, wala po talaga as in. Colonel Arnedo, ibang kaso yan, hindi sa kaso ng Vicente case. And alam mo, Colonel Arnedo, inconsistent ka kanina. Tapos ang masakit sa akin, pinagluloko mo itong Senado eh. Sinabi mo na walang warrant kasi nagkikasing. Ano sinabi mo ulit? Sorry? Validating, Your Honor. Hindi, meron ko pa isang sinabi na word. Yun lang, Your Honor, Hindi, meron ko validating. pa sinabi na, sabi mo walang warrant dahil, aside from validating, meron ko sinabi na word. Covert operation. Covert. Yes, Your Honor. Sinabi mo covert operation. So, para mailusot mo, yung hindi na sila kailangan magsuot pa ng body cam, na kailangan magsuot sila sa bonnet, you use that word covert para mapagtakpan mo yung kawalan sa procedure na hindi na rin kailangan ng barangay. Di ba? Ginamit mo yun eh. Akala mo mautakan mo tong Senado. No, Colonel, huwag kami. Kasi, and then later on, nung nagbigay sa'yo ng leading questions, si Chief Bato de la Rosa, or Honorable Chair, yes, may warrant yan. Nasa warrant, kaya lang hindi namin dala. You see, pinaikot mo kami. Covert operation, and then ngayon, may warrant pala, hindi lang dala. So kung covert operation, hindi na kailangan ng barangay. Kung covert operation, pwede nga bonnet, tama? Kung covert operation, maski wala nang body cam. Pero tatanungin ko si Attorney Bernardo, for the sake of argument, covert operation, Attorney Bernardo ng NAPOLCOM, kailan ba mag-bonnet ay body cam? Hindi. Your Honor po, kung tutukuyin ko yung sinabi po nila, kung sila ay merong covert operation or validation, this is a planned activity. Kaya dapat dala nila yung warrant of arrest. Kasi nga kung ginayak nila yun,
Pangalawa, dapat nakalagay yun sa logbook na meron silang operation. Sa informasyon po namin, hindi naman nakalagay na magsaserve ng warrant. At meron lang silang titignan. Kaya hindi rin tutugma. Pangalawa, kung yung sabi nila na meron silang service ng warrant of arrest, hindi po sumunod talaga sa proseso. At kung titignan po natin, doon sa nabanggit nyo pong command responsibility, kung merong ganong infraction, dapat nagkaroon na ng proseso na aalamin saan sila nagkulang at ano ang nangyari. Yun naman yung sanang pinakikiusap namin sa Chief of Police. Dapat po yung pagsusuot din ng bonnet, natukoy din po natin nung nakaraang hearing yan, kung talaga magsaserve ng warrant, gaya ng sabi nila, dapat meron namang kasamang nakaupo uniformadong tao, kailangan magpakilala muna. Kung sakali ang sabi nga raw nila, baka meron pang masamang mangyari doon, kaya hindi nila isinama kagad yung pulis. Yung mga bagay po ng yun dapat mausisa rin. Pero hindi namin po pinahihintulutan na yung normal operation nakabonet. Kaya nga po, Attorney Bernardo, para mapagtakpan nitong si Colonel Arnedo yung mga pagkukulang nila from serving the warrant, bumuelta siya sa yung nakikasing daw. Kahit rin po makikasing dapat dala na rin nila yung warrant of arrest. Kasi nga, yun kasama sa mga gamit nila na para makapagpatunay na lihitimo yung kanilang casing operation. Kasi operation pa rin po yun na nakaplano pa rin yun na meron pa rin documentation din po dapat yun. Dala dapat nila yun. In short, Attorney Bernardo ng Napolcom, meron talagang infraction doon, meron talagang mga lapses doon. May mga procedure na na-violate. Offhand po, mukhang meron pong, kung babasihan po doon sa pagsaserve ng warrant of arrest, meron pong kulang. Kasi nga, kung wala silang body-worn camera, ang sabi po ron sa Supreme Court Kahit na covert operation, ano sinasabi nito? Hindi rin po kasi ang narinig ko nung nakaraang meeting magsaserve sila ng warrant dapat meron silang motion sa husgado kung wala silang body-worn camera na hindi nila ma-serve na walang body-worn. So kayo pong testigo, Attorney Bernardo, na merong nagsisinungaling sa kanilang dalawa between the colonel and these three. So it's just a matter kung sinong pipiliin ni Chief Bato de la Rosa, kung sino sa kanila ipapakontempt ngayon mismo. Kasi nga, kayo pong testigo, sabi nila they were serving warrant and they have in their possession warrant of arrest. And now, at Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nagkikasing lamang. So, clearly, may nagsisinungaling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Tama ba, Senator Bato? Yes, in order, it doesn't take Attorney Bernardo to decide kung sino sa kanila nagsinungaling. It's better na pakinggan natin kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Kasi, Chairman, Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito na nung last hearing, we were all here, at sinabi nila, they were serving warrant. Remember? Meron silang hawak na warrant. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may hawak silang warrant, ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyong warrant? May dala kayong warrant? No, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Pero hindi... Ano isi-serve niyo kung wala kayong dalang warrant? With due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented from pag-alis namin. Actually po, planned operation dahil po pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. So, naka-blatter, lalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Saan yung blatter? Saan yung blatter na yan? Okay, Mr. Chair, sa mga sinabit okay, natin ayan na naman, Mr. Chair. Palagi na tutos, magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation, hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant
They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple English. They were serving the warrant. So, merong hawak sila. So saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your Dala po ng warrant officer ko, Your Honor. Ako po yung sinasabi lang hindi may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sinong warrant officer nyo at that time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo magsiserve kung walang warrant? So dala-dala yung warrant? Dala po namin, Your Bakit Honor. sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Mr. Chair. Bakit mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. Sabi mo walang warrant. Sir, based dun sa report, sir, pagbabalidate nga sila, ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, which is not part of the validating team. Yung nga, dapat pinintindi nyo kasi ni Tortolpo na ang may hawak ng warrant, yung warrant officer. Ay, sir. Sila, intelligence officer, nagsusurveillance sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warrant, siya na magsiserve ng warrant. Yes, Your Honor. Naintindihan ko kayo. Naintindihan ko kayo. Yung procedure na yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga. Magsiserve ka ng warrant. Alangan naman, magsusurveillance na ka-uniforme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung naka-uniforme. Ganun lang yun. That's one. Nahirap yung ako. The worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Na binibaby ko. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibigay ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sinong pinakamaraming na-contempt na pulis dito sa Senado? Kaninong komite pinakamaraming na-contempt na pulis at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala ko pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasing kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin, porque dati akong pulis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na pulis dito sa Senado. Ako ang pinakamarami. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang pulis ay totoo ang sinasabi, ay, by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Bakit naman wawalang hiyain yung pulis kung dapat, hindi dapat wawalang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk-outan ka. Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako lang man, I am trying to be fair here. Wala akong bias dito. Kahit sabihin nyo, dati akong chief PNP, ang dami ng pulis minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na masyadong kinakawawa yung pulis na dapat hindi naman
kakawawain. Respetuhin lang rin natin dahil kung ano yung right ng mga complainant na civilian, ganun din ang right ng mga pulis. Pero lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never in my pagiging chief PNP o pagiging mayroon na magsalita dito. Everything is recorded. If you know me, you will realize. Para sa inyo, nakakilala sa akin. If you know me, you will really know me. Hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw kong mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Kasi alam ko, gaano kahirap maging pulis. Ha? Alam ko. Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung makakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, dapat talaga may kalalagyan kayo. Kayong mga abusadong pulis. Dahil niyuyurakan ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo. Hindi kayo dapat magiging pulis. Oh my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy kung masama kayong pulis. Hanggat saan tayo aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan. Anong gira gusto ninyo? Anong warfare gusto nyong ilalaban sa akin? Hindi ko kayo atrasan kung sira ulo kayong pulis. Kung kayo matinong pulis at kinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganon akong klaseng tao. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping clown, napakinggan na po natin ang side by side. Okay, eto na. Para po sa akin mga ka-action, mga kakamping, abogado na po ang nagsalita. Abogado ng Napolcom na po ang nagsalita na hindi dumaan sa magandang proseso o due process ang nasabing operation ho mga ka-action. Kaya gusto ni Senate Rapi Tulfo na isa sa kanila ang ipakontempt kasi nga ho nagsisinungaling kung sino sa kanilang dalawa. Okay, mga kernel pa yon mga ka-action ha. Maliwanag po dito na hindi nga talaga dumaan sa due process. Abogado na po ng Napolcom ang nagsalita. Okay, kaya nag-walk out si Senate Rapi Tulfo dahil hindi niya kinakaya na parang binibaby ang mga pulis na yan. Pagdating naman kasi dito kay Senate Bato de la Rosa, sabi niya, kapag may mali, hindi niya kinakampihan. At aminado din siya na ginagawa niya din pala dati ang sinasabing magdi-disguise para hindi mahalata ng mga suspect ang nasabing operasyon. Diba? Siya na rin ang may sabi. Pero pagdating sa abogado ng Napolcom, mali at hindi maganda at hindi dumaan sa magandang process ang nasabing operasyon. Di ba? Sabi mo, kapag may mali, hindi mo kinakampihan. Pero bakit dito, gusto lang naman ni Rapi Tulfo na ipakontempt para magsabi ng katotohanan. Di ba? Senate Bato de la Rosa. Ngayon mo sana ipakita na kapag nagkamali ang mga kapulisan, ipakita mo na talagang ikaw ay desidido na malaman ang totoo kung sila ba o tama ba ang naging proseso nila sa nasabing operasyon. Di ba? Kasi dapat pag magpunta ka kasi dalawa kasing klase ang arrest warrant.
may sinasabing warrant of arrest. Search warrant. Yung search warrant is kailangan may dala ka din na search warrant para mag-search ng mga kagamitan, mga kung anong hinahanap mo doon sa loob ng bahay. Kaya nga search warrant, di ba? Pero halimbawa, kapag warrant of arrest, tao ang kailangan mo na kunin, hindi ka pwede mag-search. Ganito po kasi yan mga ka-action, papaliwanag ko lang po ha. Hindi po ako magaling, magdi-disclaimer lang po tayo. Kasi ang search warrant, halimbawa, kailangan may dala kang search warrant. Halimbawa, may isang subject na isang bahay, papasukin mo, kailangan may search warrant ka. So hanggang doon ka lang, magsi-search ka lang. Hindi mo pwede arestuhin ang tao. Kasi search warrant lang ang dali mo, hindi warrant of arrest. Yun yung pagkakaiba ng dalawa eh. Search warrant, warrant of arrest. Kapag search warrant lang ang dala mo, pwede ka lang maghalungkay sa loob ng bahay niya. Magsi-search ka lang. Pero kapag dinala mo yung tao, hindi po pwede dalhin ang tao kasi wala kang warrant of arrest. Ngayon, kapag ang warrant of arrest naman ang dala-dala mo, yun, arestuhin mo lang ang tao pero wala kang karapatan na gulagurin o halungkatin ang kanyang pamamahay. Yun yung pagkakaiba, search warrant and warrant of arrest. Yun lang. Pagdating kasi dito, hindi ko alam kung kayo na maghusga, no? Kung talaga bang kinakampihan ni Bato de la Rosa ang mga iniimbestigahan ng mga pulis or gusto niya lang malaman ang totoo. Ayun na lang po. Basta para sa akin, dapat na sinabi na ng abogado ng Napolcom na hindi dumaan sa magandang process, di may mistake ang nasabing operasyon. Di ba? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.